Magandang gabi po. Dalawang asawa ng mga dating general, isang dating kongresista at isang auditor ng Commission on Audit. Sila ang mga nadagdag sa lista ng mga umunoy na biyayaan ng pabaon pati na raw ng pakimkim. Bahagi pa rin yan ng sinasabing milyong-milyong pisong katiwalian sa pondo ng Ugbong Sandataan Lakas ng Pilipinas Armed Forces of the Philippines. At ang pinakanag-isa ngayong araw na ito, isang dating controller ng Sandataan Lakas na ang asawa ay nakabili raw ng dalawang mamahaling bahay sa Amerika. Tinutukan sila ni Tina Panganiban Perez. Bahay sa Buena Park, California na nagkakahalaga ng mahigit $183,000. Binili ng cash. $504,000 naman ang halaga ng bahay na ito sa Anaheim, California. Bahaging binayaran ng cash at loan o pautang. Ang dalawang bahay na ito raw, parehong binili at pag-aari ni Erlinda Yambao Ligot, asawa ng dating comptroller ng AFP na si retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Pero nang tanungin si Ligot tungkol sa mga bahay, this is the first time I see that... You saw that house, alright. So, talagang hindi mo alam yung mga ginagawa ni Mrs. Ligot. Because documents that I gathered, she is the 7th owner of that house, the United States. I have documents to prove. Still, you are not aware. Still, you are not aware of the activities that your wife has been doing. These informations are included in my case against in Sandigan Bayan, Your Honor. With your respect, I invoke my right for... Kasi pag hindi ka kasi sumagot sa akin o sa amin, mapipilitan po kung patawag po yung misis ninyo. Kaya ayaw ko naman gawin yun. Kaya kayo na lang sumagot. napaamin din ang paulit-ulit na pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada si Ligot, pero hindi pa rin ganap ang pangungumpisal nito. May bahay po, pero yung pinakita po, ngayon ko lang nakita po yan. May bahay talaga? Ang asawa niyo? According to the information filed by Ombudsman, Your Honor. Hindi ho ba kayo nagtanong sa asawa niyo, oh, honey, bakit ka bumili ng bahay sa Amerika na hindi ko alam? Natanong ko po yan sa kanya. Oh, yun naman. Oh, di aware ka pala. Nung after it was filed in the Sandigan Bayan. Tinatanong na nga kita ngayon. Hindi, laging, I am not aware, I am not aware. Tapos ngayon, aware ka pala. Hindi rin masagot ni Ligot kung saan kumukuha ng pera ang asawa ng isang housewife. Maging ang mahigit 40 beses umanong paglalabas-masok ng misis ni Ligot sa Amerika at sa ibang bansa mula 1993 hanggang 2004, hindi raw alam ng dating AFP Comptroller. Kadalasan kasama pa raw ni Mrs. Ligot ang misis ng dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes na si Teresita. Katwiran ni Ligot, mahirap daw minsan ang komunikasyon. Gayunman, inamin din niyang minsan niyang tinanong ang asawa tungkol sa mga akusasyon, pero limot daw ni Ligot kung anong naging sagot ng kanya may bahay. Sabi ni dating AFP Budget Officer retired Lieutenant Colonel George Rabusa, minsan niyang nakasama sa Amerika ang asawa ni Reyes. At sa pagkakaalam daw niya, ang AFP daw ang bumili ng ticket nito, habang siya raw mismo ang nagbigay ng $10,000 na pabaon kay Mrs. Reyes. Was there an instance that you gave them pabaon? Yes, Your Honor. To whom? To Mrs. Reyes. Sa dami po niyan, hindi ko na matandaan eh. Kasama sa ipatatawag sa susunod na pagdinig ang asawa ni General Ligot. Hihintayin din daw ng mga senador si Reyes na dumalo at kung hindi ay maaari raw siyang i-contempt. Nauna nang tumangging dumalo sa Senate hearing si Reyes. Hiniling din niyang mag-inhibit muna sa pagdinig sina Senador Estrada, Chis Escudero, Antonio Trillanes IV at Miriam Santiago sa dahilang may kinikilingan daw ang mga ito. Tina Panganiban Perez, Nahadutok, 24 Oras. Nagisa rin sa pagdinig ng Senado kanina ang dating Resident Auditor ng Intelligence Service of the Armed Forces o ISAF, si Divina Cabrera. Ayon kay retired Lieutenant Colonel George Rabusa, kapalit ng pagtatakip sa katiwalian, 2% raw ng pondong pinakikialaman ay napupunta umano kay Cabrera. May punto pa raw na hiniling niya na ipasunog ang mga ebidensya, pero sabi ni Cabrera, hindi totoo ang paratang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 30 taon na sa Commission on Audit si Divina Cabrera. 13 taon dito, ginugol niya bilang auditor ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF. Kaya naman umpisa pa lang, nagtaka na si Senador Franklin Drilon kung bakit nagtagal ng ganon bilang auditor ng ISAF si Cabrera. Hindi ka ba napagod? 13 taon kang naka-assign doon? Pare-pareho ang trabaho mo?
Did you not seek new assignments? Hindi. No? Please speak to the No microphone. po. You did not seek new assignment. You like your assignment in ISAP. Obviously. Nilipat naman si Cabrera noong August 23, 2010. Yun nga lang sa Philippine Navy lang din siya napunta. I call on the COA Commission to recall and reassign Ms. Cabrera. Kino-question ito dahil sa loob daw ng mahabang panahon ng pag-audit ni Cabrera sa ISAF, naging kakuntsaba umano ito sa pag-hokus-pokus ng pera ng AFP. Katunayan, ayon kay dating AFP Budget Officer Retired Lieutenant Colonel George Rabusa, 2% raw ang pirming kickback umano ni Cabrera sa mga transaksyon. Simple raw ang hokus-pokus. Ang kung tawagi float fund umano ng AFP na binubuo ng 20 milyong piso ang daan dito. Kapag nagkulang na raw ang pondong ito, kino-convert umano nila ang pondong nakalaan bilang pasweldo ng mga sundalo. At sa bawat transaksyon, 2% umano ng pondo ang parte ni Cabrera. Hindi ko po alam yan, hindi po totoo. I beg to disagree kasi I think some of the clearing documents are really delegated sa level niya. Ang umakit lang po sa taas is Object Plus 19, which is intelligence and confidential funds. Buwelta ni Rabusa, may pagkakataon pa nga raw na gustong ipasunog ni Cabrera ang mga dokumento sa opisina niya. Sabi niya, pare, yung mga dokumento dito sa likod ko, masyado nang marami to. So, sabi niya, baka pwede nating ipasunog. Itong, dito lang naman sa opisina ko. I deny that, Your Honor. Nagka-interes din ang mga senador sa mga ari-arian ni Cabrera. Saan po kayo nakatira ngayon, Ms. Cabrera? Saan ang bahay niyo? Sa Loyola Grand Villas po. Magkano naman ang worth ng bahay mo at lupa sa Loyola Grand Villa? Yung sa amin po, mga 2.5 po. In whose name is the condominium unit in McKinley Hill? I don't have po in McKinley Hill. I think mga, kung di ko nagkakamali, more or less, nasa mga 10 million mahigit yun eh. Sa laki ng bahay Ito ang bahay ni Cabrera sa Loyola Grand Villa sa Quezon City. Wala na po. Ang mister ni Cabrera ay dating taga Philippine Airlines at lumipat na sa isang international airline. Sa pagtatanong ni Senador Drilon, ilang beses inulit ni Cabrera na wala siyang nakitang mali sa liquidation ng mga resibo ng ISAF nung auditor pa siya. Kaya gusto ng mga senador, isumite ni Cabrera ang mga report niya sa COA noon. Sa interview ng GMA News kay Rabusa, sinabi niyang pinabiyahe ng AFP si Cabrera sa hiling ng auditor. Binigyan din daw ng AFP si Cabrera ng pambili ng kotse. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Cabrera tungkol dito, pero tumanggi siya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ibinunyag din ni retired Lieutenant Colonel George Rabusa na maging ang ilang kongresista ay naanggihan umano ng biyaya mula sa pondo ng AFP. Ang tawag daw doon ay pakimkim. Kabilang daw sa mga nakatanggap ay ang dating kongresista na si Prospero Pichay. Todo tanggi naman si Pichay. Nakatutok si Ruth Cabal. Kung may pabaon sa mga nagre-retirong Chief of Staff ng AFP, may pakimkim naman daw sa ilang mambabatas. At ayon kay dating AFP Budget Officer, retired Lieutenant Colonel George Rabusa, isa raw si dating Congressman Prospero Pichay Jr. sa mga ilang beses na napakimkiman nung panahon ni AFP Chief Jomedjo Villanueva. Kada bisita raw nito sa Chief of Staff, ₱200,000 ang umanay tinatanggap nito. Congressman Prospero Pichay po. Pakikwento lang po. Every time po na bumisita siya sa opisina ni Chief of Staff, tatawagin po ako ni General Garcia, who was my boss then. Sandali po, sinong General Garcia yung nandito ngayon? Si Major Carlos Garcia? Opo. Okay. Sasabihin niya sa akin na, prepare mo na yung 500,000 para kay Congressman Pichay kasi nandun na siya sa office ni Chief of Staff at naghihintay na. More or less, ilang beses ka pumunta kay General Garcia para magbigay para kay Pichay, intended for Congressman Pichay? Kung estimate ko siguro hindi bababa sa 3. Colonel Rabusa, Your Honor, made a narration of a visit of a certain Congressman Pichay. Wala po ako maalala na ganong pangyayari.
a certain Congressman Pichay, does that mean you do not know personally Congressman Pichay? Your Honor, I know Congressman Pichay because every time we present budget before, sila po yung nandun. Did you see him in the office of the Chief of Staff? No, Your Honor. You have not seen him, I or could not recall seeing you could not recall seeing him at the office of the Chief at the Chief of Staff? Tinanggi rin ni Pichay na may natanggap siya sa AFP kapalit ng pagsusulong sa budget nito sa Kamara. Hindi rin daw totoong bumisita siya kay Villanueva. Si Pichay ang chairman noon ng House Committee on National Defense at bilang chairman siya ang nagpipresenta at nagtatanggol ng budget ng Defense Department at AFP. Pinag-aaralan daw ng kampo ni Pichay kung ano ang pwedeng ikaso kay Rabusa. Dahil sa pahayag ni Rabusa, ipatatawag ang dating kongresista. Ayon pa kay Rabusa sa pagdinig kanina, bukod sa Provision for Command-Directed Activities o PCDA, kung saan kinukuha ang mga pabaon at pasalubong, hawak din daw ng controller ng AFP ang tinatawag na float fund na dapat palaging may lamang 20 million pesos. Yung float po na yun was contained in a one vault. Ganito po kataas, and the amount was 20 million. 20 million cash sa isang vault? Cash po. So the moment bumaba ng 20 million, you have to do something. Mag-convert ka na uli. Mag-release ka na. Sa budget daw ng Personal Services Fund, kadalasang kumukuha ng pera pampondo sa float fund. Nasa personal services ang mga sweldo ng mga sundalo base sa tinatawag na troop ceiling. Ang actual number of people in the military is always less than that. Di ba? Kaya the difference between the troop ceiling at saka yung actual fill-up, yun ang ginagamit ninyo sapagkat savings yun walang tao yun. Pero may budget yun. That particular amount is intended for those our superiors upstairs from the Chief of Staff down to the J6. For their personal use or for operational use? For personal as well as operational use. The problem is the armed forces will never tell us what are the warm bodies because allegedly that is a security matter. On a budget of 44 billion pesos for PS based on troop ceiling in the 2011 budget, that's at 20%, that's approximately 8.8 billion pesos as a free fund which is now being used, according to the testimony, for various purposes, including the source of the pabaon. Nang umalis daw sa JS o Office of the AFP Comptroller si Rabusa, na turnover daw niya ang float fund kay Colonel Antonio Lim. General Garcia told me to turn over the amount to him, sir. The answer, Your Honor, would elicit an answer that would incriminate me because of this pending forfeiture cases. And this forfeiture cases talks about unexplained wealth or illegal wealth. Gate ni Rabusa, minana lang nila mula sa nagdaang comptroller ang nakagawi ang pabaon at pasalubong, pati na ang pag-convert sa pondo ng AFP. At kung ang J6 daw ang central bank, ang mga executive assistant daw o XA ng mga chief of staff ang mga bagman. Sila raw kasi ang kumukuha ng cash sa mga taga-comptroller. Noong pong panahon ni General Reyes, si Major De Besa po, na class 85. Tapos ang kanya assistant at that time was, lieutenant pa yun o Captain Emerson Angulo, reserve officer. Noong panahon po ni General Villanueva, si Colonel Hilario Atendido, class 77. At may assistant po siya noon, si class 83 na si Colonel Bagasin. Noong panahon naman po ni General Simatu, ang kanyang executive assistant noon was my classmate, Colonel De Leon. Pinatawag ng Senado ang mga nabanggit na pangalan. Nangako ang Department of National Defense of Blue Ribbon Committee na ipaharap nito sa investigasyon ang mga nabanggit na opisyal at AFP personnel na aktibo pa sa serbisyo. Pero sa ngayon naman daw ay nagpapatupad na ng reforma ang DND para mas mabantayan ang pondo ng AFP. What are being investigated today are things of the past, and we are pleased to inform this esteemed committee
that reforms are already being institutionalized and existing systems being periodically assessed and evaluated. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, itinanggi ni dating